ating laban. The road to for this one. It's game number 1. How's the drafts looking? So puro flickers, we see a vengeance. Ang napapaisip rin ako paano pa rin maka-cancel yung ultimate ng Odette na to. Yeah, I mean for RSG, ang laki ng protection nila for the Barats and the Roger. There is that threat coming out from the Mathilda and Odette. But in terms of scaling, comfortable naman ng RSG dito, knowing na, I mean ang Blacklist International, knowing na nasa kanila yung range. And also pagdating ng late game, grabe yung sustain ng lineup nila. Yeah, tsaka kaabang-abang din yung paglipad. Yung lumilipad na swan song mamaya. Ay, oo. Yung lumilipad na swan song from a guiding wind. Ito yung yung nagko-concert, concert mobile Mobile concert. yung kahit saan ka mapunta, merong pa ring sound na maririnig na jam. Oh. Magkakaalaman dahil meron ka tayong nakitang debut pick. Let's see how this goes. Ito yung concert na ng yung ikaw yung nire-rate ng concert. Roadshow, no? May roadshow. Nagro-roadshow. Nagro-roadshow, man. Si Let yung road manager. Oh. Sabi niya, dito naman tayo sa next stop natin. At may sarili talagang all-star caravan ng RSG Philippines with the Odette pick. Ito na yung bagong emblem kay Roger. Tapos na yung mga panahon ng Quantum Charge. Tapos na yung panahon ng mga killing spree. Weakness finder naman. Weakness finder. Tapos, Thunder's Belt. So, abangan natin base dito sa lineup ng magkabilang panig, RSG and Blacklist International, masasabi mo na na parang ma-expect natin na medyo mabagal to. Mabagal na galawan kasi walang super explosive hero sa kanila. Bukod dun sa Rogers at early game, di ba? Yeah, I mean, nasa MPL Philippines tayo. So, typical na makita natin 6 minutes, 2 lang yung kills. Nga, no? Pero definitely mag-ramp up to for RSG dahil essentially kailangan nila dahil naka-Roger sila. And also, there is that impending problem pagdating ng late game ng Blacklist International. Even though they do decent damage on the side of RSG, ang hirap lang din kalaban nung may Rafa ka, tapos may Fredrin, may Tamus, and then may Clint ka pang kailangan problemahin. Tsaka ngayon, makikita natin si Nats dito. Parang may pinaplano siyang gagawin pero natutunugan kasi ng Blacklist na may mga taong nagtatago doon. Now Turtle is up for grabs. He didn't get 4. Ay, oo nga, hindi nag-level 4 si Nats, ha? Okay, wala munang final slash. Magpa-buy time. Possibly ngayon ng RSG. Sa mas makapwesto ngayon ng Blacklist International. Nats on level 4 na rin. Light. Wala pang ultimate. Turn! Narito na, gagamitin yung Fortress Inferno. Pero nagamit na yung Vengeance. Kimpo na mga flicker din. Aqua, ay papasok din sumunod na nilikod. Pero sa akin pupunta, may final slash na sagot. Ang RSG, UA tumatakbo na sa kanyang buhay. Pero double kill para dito kay Aqua at makakabawi din naman ng isa. Ang Blacklist International. Pero nandito pa rin ang RSG. Ayaw nila paglaruin. Men, Sensui, next game ka na maglaro. Killing spree na kagad si Aqua. 2 minutes pa lang. 3-0-1 on this Odette. Right on time on the final slash ni Nats. Ayan na, hindi pa titigilan si Edward. Ayaw paglaruin. Grabe si Nats on this Arlot. And again, that's massive for RSG. Again, medyo lamang din talaga sila pagdating sa early game. Higher damage output and yung positioning ng Swansong. Wala na yung crowd control coming out from Blacklist International. And they really had to focus on trying to take down the Barats. Pero again, yung isang layer pa ng problem nila is yung AoE damage na pwede manggaling sa RSG. And this lead is, again, super massive for RSG. Imagine mo yung payong, no? Yung coverage ng isang payong na wala kang pwedeng iwasan dun mismo ng AoE damage ng Swansong. And UA has the ultimate of this Odette. Possible for a counter punish with this ultimate. And as we see here, merong paggabay din sa baba kay Kimpoy patungo sa kanilang Golden King Roheb. XP lane though, exchange Edward and Nats. Ginagawang Lancelot ni Nats pero andito na si Aqua. Oh, the timing. Rescue Vengeance ay napindot kaagad ni Edward doon sa pagkakataon na yon. Grabe. Wow, ibang klase ang RSG. Maganda ng gising ng RSG Grabe yung synergy, yung lane rotations. This is just RSG knowing how to play the map at the moment. And alam din kasi nila, medyo no counter sila ngayon from Blacklist International. Kulang din talaga. Ang meron lang ang Blacklist International dito is yung movement speed, yung added sustain from the Rafaela. But so far, pagdating sa head-on team fights talaga, kulang sa damage ang Blacklist dito. Considering na yung AoE pa lang ng Swansong, malaking problema na. Kumbaga parang born free yung kantang to ng original composition pa lang. Unless i-remix ni Yue. Gayahin niya, kanta rin siya. May remix. Oo nga. Pero ang problema lang, wala naman siyang panglipad. Doon naman may movement speed lang na may bibigay dito si Kimpoy. So naka times 2
naka-pass forward. Oo. Naka-pass forward yung kanta Wala, dito. hindi ka original copy eh. Wala eh. Pero ngayon, Turtle ay available na rin RSG. Hinahatak lang doon sa kanilang poder. Dito si Light at Nats. Kinokontrol nila yung mga bush. Edward, hindi na lalapit dito si Sensui. Isusuko na ng Blacklist International itong second Turtle ng ating game. At nirespeto nga nila ang power spark ng RSG ngayon with the lead na ginawa nila from the early game, waiting for the right time to strike. Meanwhile, focus muna sa gold lane. Kusei, almost mga lahati ng buhay, pero andyan din ang response ng RSG. Oh, the pressure. Pressure ang gustong gawin. Grabe, yung Barats kaysa magpunta nandun pa rin. Circling Eagle. Nandun lang yon pang zone. Pero ang bilis kasi nila. Uy, Retri, ginamit na dito Sensui. Makakatalon lang with the guiding wind rather. Itong si Light. So dito naman sa may bandang itaas, wala, naglolokohan lang tong dalawa na to. Cotter at Inferno. Tapos hampasan lang. Walang hindi magkakamatayan to unless may dumalaw sa magkabilang XP lane na yan. Yeah. I do love the rotations coming out from Blacklist International though. Yung pagprotekta ni Sensui sa bottom lane, that would have been insane for RSG if makapasok yung Barats and makapaglagay sila ng pressure for the Roger. Kasi that will allow Kusei to get out of the gold lane and mag-double wave para mas ma-amplify niya yung kanyang farming speed. So far, it's been a slow-paced game for both sides. Pero ito na, nagra-ramp up na yung RSG. Pressure nga na pwedeng ibigay sa bot lane, but the point you gave there for Sensui, I think yung pinaka-possible mindset ng Blacklist International ngayon is to save their win game condition, the damage. Although ang problema nga dito ng Swansong, if kaya man nila tapatan din ng damage, it could still be in par with the team fighting capability. Pero kailangan mo ding hihatiin yung RSG in team fight. Minsan yun yung sugal na kailangan mong tayaan dito para sa Blacklist International. Sino ba yung magiging target nyo? Ang hirap abutin niya ni Aqua pag nakita natin, pero may flicker pa rin. So ang dami mong dadaanan para sa RSG kung gusto mong abutin yan. Pwede naman yung frontline, pero hindi pa kasi sapat yung damage na meron sila. Now Turtle ay pinupuntahan na dito ng RSG. Ako, kainin ka agad. Itong si Sensui, Circling Eagle, pasunod at pasugod na nga kagad ng RSG. Apat ng members, actually 5 yun. Kaya lang walang pakialam ng RSG. Hatakin mo ko, pero andito pa rin ang Raider. Walang namatay doon sa naging setup mula sa Blacklist. What a great timing for that final slash. Napakagandang save. Wow! Pero mawawalan sila ng torre dito at magiging open ang objective para kunin ng RSG Philippines. Yeah, it's very hard for Blacklist International to really contest the Barats right now. Even though technically, kaya naman nila, pero inuunahan sila dito ng engage ng RSG. Everybody is focusing on this Barats. Nung nakain si Sensui, nakafocus yung atensyon ng Blacklist dito sa jungle ng RSG. But then again, yung Swansong sa sidelines, isang malaking problema talaga pagdating sa teamfight. Okay, nandito sila. Sensui, papasok ba? Light ay nakabungad lang dun sa may ibabaw eh. Hinaantay lang yung lumapit ng Blacklist. And knowing Blacklist, hindi sila basta hahabol sa kung saan medyo lugi silang magiging teamfight. Pinipili na rin nila. Tingnan mo. Look at this pressure from Demon Kite. Wala na siyang paki sa jungle niya. Siya ang pinakamatapang na Barats na nakikita ko eh. Sabi niya, hindi ko kailangan mag-farm. Ikaw mag-farm kasi. Wow. Ikaw na lahat. The frontline threat na pwedeng kunin talaga ni Barats from this game, leading it with a 4.1k RSG completing most of their task heading to the mid-game. Ang dami nilang nabibigay na problema for Blacklist International to answer. Damage. How's the damage in check now na pwedeng iganti nila? Is this the time to strike? I mean, technically, again, kaya naman nilang copy yung Swansong, but they really have to deal with this Barats first. And again, super impressive nung pressure na nilalagay ni Demon Kite dito sa mapa. Currently, alam niya yung listahan ng kanyang priorities. Kumbaga, pag nag-grocery kayo, number 1, ang hinaharap dito ni Barats, hindi mag-farm. Number 1, magpakita ako sa harap ng Blacklist International. Because again, they have to react. And kapag nagre-react dito yung Blacklist International, that's farming time na nawawala dito for Blacklist. And that's also farming space for the Roger. Yeah, tingnan mo yung space. Kinakat talaga ni Light. Pinapaliit nila yung mapa kahit hindi pa basag. Ayun na nga, nabasag na yung torre dun sa may bandang ibaba. 5,000 ang kalamangan ng RSG. Ngayon, papasok nga ba ang kanilang kupunan? Kasama si Demon Kite. Andun yung dinosaur. Yum, yum, yum. Inututo sa may padalikuran. Habang si Sensui ay mamamatay ba? Hindi. Nakaligtas. Pero si Edward naman ang magiging target nila. Sabi nila, ito na lang. Mag-change target tayo, man. And RSG. Wow, grabe yung domination na to. Oh, wait lang. Di pa tapos. Andun yung three-man final slash. Papasok pa sa loob with advantage play. At ang RSG ngayon,
nananalasa na ang Raiders. What a quick follow-up response right onto Nats. That final slash could have been another extra kill for RSG. Wow. Pero kailangan mo nang respetuhin ng Blacklist International yun. Grabe. Grabe yung burst, pati yung follow-up din ni Aqua. Yeah. And Edward was the casualty for the first one, and they were trying to protect the third. Sana. Sobrang daming layers na kayang ipato dito ng RSG versus Blacklist International. Even that surprise final slash, it's very hard to deal with. Yes, meron ka mobility, meron ka sustain, pero the level of engage mula sa RSG, kailangan talaga nila mag-react dito. Oh, Yue, figure out. Okay, tumama din yung Light of Oh, Legend. Aqua! Aqua! Napablinker Swansong! Nakaiwas. Buti na lang, nakatakas doon. Kabado 20 yung Blacklist. Kumbaga, ang lakas ng impact kasi ng mga yung mga tawag dito. Grabe yung sayaw, grabe yung kanta. And looking at RSG, hindi sila nag-hesitate mag-commit. Talagang alam nila, naglo-lord yung barats natin. We could actually put more pressure in the mid lane para, again, lumuwag yung buhay ni Kusei. And even that play, kasi sabihin natin pumalya, it forced the flickers from Blacklist International. Oh, Demon Knight! Tatlo! Hindi ko natapin nila, pero si Light ay mapupuruan. Pero si Edward naman, Oh, that's a vengeance. sinasalo lang, soaking up the damage from RSG. Vengeance yung nagamit na Lord ay nandun sa ibaba. Tuloy-tuloy pa rin ang RSG. Yun talaga yung nagiging mindset to. No commitment muna ang Blacklist International if they dive on those kinds of teams. Dahil nga mahapdi at masakit nga ngayon ang damage ng RSG. They can't afford to commit, especially gusto lang bumawi ngayon. Yeah, but in contrast, yung RSG commit ng commit. Even though it looked like a failed team fight right there, it forced out the vengeance mula kay Edward. And now they're free to do whatever they want. Walang vengeance Naku si po. Edward, and there's a Lord coming inside the base of Blacklist. Okay, Lord ay nandoon. Pero hindi susugal. Pero tinamaan na nga ng missile. At si Demon Knight, nailayo naman ng final slash. Habang mamamatay na rin dito si Sensui, si Aqua makakakuha nun. Grabe yung mga final slash na magkabilang kupunan na ito. Pero hindi pa sila tapos. Pwede pa dito sa gitna. Wala na silang mga minions. At si Kusei, BOD para dito sa isang Roger. Perfect placement of the missile expert. Nakahuli nga doon ng isa, but now 4-man defense for Blacklist International. May C sa gitna. Nakabantay din ngayon ang RSG kung anong pwedeng gawin. Napaka-deadly talaga ng final slash ni Nats. They need to be aware of these problems. Pero grabe, ang ano din kasi, yung unat din, Yeah. na kailangan din nilang i-penetrate! Oh, Nuts! Yung Flicker Final Slash! Tatlo na uli niya! Habang si Tigigil naman magiging sakot dito ng RSG. Edward, makakakuha din ng isang ngayon takuan. Oh, Dominion, Dominion! Ito na palali. Sabi ng Blacklist yung sige na. Ikaw na natin. Ito na yung oportunidad na inaantay ng mga agents. Pero yung awit! Oh my gosh! Nakaubos pa siya doon ng dalawa. Siya si Nakap! Oh, Yue! dito. Ang kupunan ng Blacklist International makakakay din. Oh my goodness! Wipe out para sa agents. Yue! Save Blacklist International right there. That final slash re-engage. Pinasok niya lahat sa base ng Blacklist. Inubos niya yung minion wave. And even though RSG wanted to re-engage, wala na silang minion. That tower helped Blacklist International win that fight for them. Counter save Yue. The code strikes back. 13 minutes in, babalikan natin yung replay. Sa additional shield. At ngayon, RSG, nagkamali man sila doon sa ibabang bahagi. May pagbawi pa rin silang inaantay. Sensui versus Demon Knight. Oh, Andun Yue. yung final slash. Hindi yung tumama and may go signal na dito. Ang RSG kulang ng kits. Ang mga agents, Kusei ay narito rin sa likod. Light Shield ng Eagle. Light. Kasama na din Oh, si Light, Demon Light. Knight. Pero Oh, figure out. Yue with the Huwag double. magagamit yung flicker. At ngayon, tatamaan din ang final shot. Sabi nila, sige, Sensui ba? Hindi. Atras mula ulit tayo. Nandun yung reset mula sa Blacklist. At ang RSG, sila na naman ang hawak ng Lord. Napakagandang ingat na ginawa ng Blacklist International doon. Wala pa na ang ultimate, yung Valentina. At alam din nila nagbabantay din ng RSG Philippines. Aqua is looking for a way to trim this down for a team fight. Kasi yung team mo nagiging maingat. Pero Sensui, Ayun, For the front, final slash! Oh, final slash, tatlo na tamaan doon, pero ngayon si Yue mamamatay. Courtesy of Aqua, sa likuran naman, iniisa-isa na sila. Kusei is away. Sensui, Edward na lang. umakas rin. Edward versus 4. At ang RSG, nakuha nila yung team fight na yun. Kasama pa ang Lord. Nuts! Again with the slashes. The 4-man final slash. And 4 heroes are still dead. 10 seconds bago mag-spawn. May cannon dito ang RSG. They're looking to end this. This might be it. Ando na yung second giggle. Sensui na lang. Pinagtulong-tulungan na Demon Knight. Inuntog na doon sa may pader. Lahat na ipinitaw nila. At ang RSG
ang makakakuha ng game number 1.